sa mga tao ng paglalakad ko sa mundong ito at pagmamasid sa mga tao at sa kanilang mga gawi, may isang malalim akong napagtanto. Ang talino ay hindi lang nasusukat sa dami ng iyong kaalaman, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay, kung paano mo tratuhin ang kapwa, at kung paano ka natututo mula sa iyong mga pagkakamali. Pero heto ang twist. May ilang tiyak at hindi mapagkakaila ang mga palatandaan, 6 upang maging eksakto, na nagpapakita kung ang isang tao ay, sabihin na lang natin, kulang sa karunungan. Bago mo balingan ang mata o pagtawanan ang ideya ng listahang ito, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa paghusga sa iba. Ito ay tungkol sa pagninilay, pag-unlad, at ang pag-iwas sa mga kaparehong pagkakamali sa sarili nating buhay. Layunin din itong makatulong sa mga taong maaring hindi nila alam na paulit-ulit na sila sa sariling siklo ng kahangalan. Kaya't samahan mo ako sa paglalakbay na ito ng pagtuklas. Sama-sama nating alamin ang 6 na hindi mapasusubaliang palatandaan ng isang taong hangal. Bawat isa ay may dalang aral, isang kwento at isang salamin upang tayo'y magnilay. Dahil ang landas patungo sa karunungan ay palaging nagsisimula sa kamalayan. Handa ka na bang tahakin ang landas na ito kasama ko? Tara na't magsimula. Palatandaan numero 1. Saradong isipan. Ang saradong isipan ay parang kuta ng kamangmangan. Itinayo, ladrilyo sa ladrilyo, gamit ang takot, kayabangan, at katigasan ng ulo. Ang mga taong ganito ay hindi lang tumatanggi sa mga bagong ideya, kundi sinasara rin ang kanilang sariling daan tungo sa pag-unlad. Namumuhay sila sa isang kahong matigas at makitid, kung saan ang lahat ay kailangang umayon sa mga tuntuning pamilyar sa kanila. And anumang naiiba ay agad nilang itinuturing na banta. Madalas ang kumpiyansa nila ay isang maskara lamang, dahil ang tunay na kumpiyansa ay nanggagaling sa pagkilalang hindi mo alam ang lahat. Isipin mo na lang si Mark, isang manager sa isang kumpanyang dating pinagtatrabahuhan ko. Naniniwala si Mark na ang luma nilang paraan ng pagtatrabaho ang pinakamainam, kahit pa malinaw na nahuhuli na ang kanyang team kumpara sa mga kakumpetensya. Nang iminungkahi ng isang batang empleyado ang paggamit ng modernong project management software para mapabuti ang daloy ng trabaho, agad itong tinanggihan ni Mark at sinabing, 10 taon na nating ginagawa ito at naging maayos naman. Dahil dito, habang ang ibang team sa kumpanya ay umuunlad, ang grupo ni Mark ay patuloy na nahuhuli dahil sa mga lumang proseso. Humina ang kanilang performance. Sa halip na tanggapin ang problema, sinisi ni Mark ang kanyang staff, ang merkado, at maging ang swerte, pero ni minsan ay hindi niya kinuwestiyon ang kanyang saradong pananaw. Ang saradong isipan ay hindi lang hadlang sa bagong kaalaman. Pinipigil din nito ang paglago ng mga taong nasa paligid. Sa kabilang banda, ang matatalinong tao ay hindi takot, amining may mga bagay silang hindi alam at palaging bukas sa pagkatuto. Paalala ng pilosopiyang Stoic na ang karunungan ay hindi nasusukat sa pagiging laging tama, kundi sa kakayahang umangkop at magbago. Kung napapansin mong may ganitong ugali ka o may kasamahan kang ganito, tandaan, ang pagbubukas sa inobasyon ay nagpapalago sa sarili at nagpapabuti ng kapaligiran sa trabaho. Magkaroon ng tapang na sabihing, nagkamali ako at gusto kong matuto. Dahil tanging sa pagbagsak ng mga pader ng katigasan ng ulo, tunay na makapagsisimula ang karunungan. Palatandaan numero 2. Laging pagsisisi sa iba ang mga taong mangmang ay dalubhasa sa pagdadahilan. Para sa kanila, wala silang kasalanan. Kapag pumalpak ang isang proyekto, masyado raw mahirap ang merkado. Kapag hindi na-promote,
Pinapanigan daw ng boss ang iba. Pero sa kaibuturan ng ating pagkatao, alam natin na ang pagsisisi ay isang panangga, isang paraan para umiwas sa katotohanan. Gayunpaman, ang parehong panangga ay nagiging bilangguan, humahadlang sa anumang tunay na pag-unlad. Isang halimbawa rito si Lisa, isang event organizer na nakatrabaho ko noon. Siya ang namahala sa isang malaking komperensya, pero pumalpak ito dahil kakaunti ang dumalo. Agad niyang sinisi ang marketing team, aniya, hindi raw ito sapat na na-promote. Ngunit sa pagsisiyasat, lumabas na si Lisa mismo ang hindi nakapagpadala ng detalye ng event sa tamang oras, isang pagkukulang na nagpatagal sa buong kampanya ng marketing. Kahit ganoon, patuloy siyang nagturo ng daliri at tumangging akuin ang kanyang bahagi sa pagkabigo. Ang resulta, nawala ang tiwala ng kanyang mga kasamahan sa kanya at kalaunan ay bumitiw siya sa posisyon. Ang responsibilidad, bagaman mabigat, ay pintuan tungo sa pag-unlad. Ang matatalinong tao ay umaako ng pagkakamali, hindi dahil gusto nilang punahin, kundi dahil nauunawaan nilang ang katotohanan ay nagbibigay ng pagkakataong mapabuti ang sarili. Paalala ng pilosopiyang Stoic, ang tunay na paghawak sa buhay ay nagsisimula sa kakayahang humawak ng responsibilidad. Kapag napansin mong madalas kang manisi ng iba, huminto ka muna at itanong sa sarili, nagawa ko ba ang lahat ng kaya ko? Mayroon ba akong pwedeng ginawa ng iba? Hindi mababago ng pagsisisi ang kinalabasan, pero ang pananagutan ay kayang baguhin ang sarili mo. Ang matatalinong tao ay hindi iniiwasan ang pagkakamali. Pinag-aaralan nila ito, natututo, at nagpapatuloy. Kaya mo rin. Piliin mo ang landas ng katotohanan, pag-unlad, at kadakilaan. Palatandaan numero 3. Kayabangan kaysa kababaang loob. Naranasan mo na bang makasalamuha ang isang taong palaging pilit, pinapatunayang siya ang pinakamatalino sa silid? Iyan ang ikatlong palatandaan ng isang taong hangal, kayabangan. Ang kayabangan ay hindi lamang maskara ng kawalan ng kumpiyansa. Ito ang pinakamalaking hadlang sa pag-unlad at karunungan. Ang tunay na matatalino ay mas nakikinig kaysa nagsasalita, sapagkat alam nilang ang pagkatuto ay isang habambuhay na proseso. Isang halimbawa si Michael, isang manager sa isang malaking korporasyon. Sa bawat pulong, siya ang laging nangingibabaw sa usapan. Pinipigil ang ibang magsalita, pinangungunahan ang diskusyon, at kung minsan ay nilalait pa ang mga ideya ng kanyang mga kasamahan. Isang beses, nang mabigo ang isang proyekto ng kumpanya, sinisi ni Michael ang kanyang team, aniya, hindi raw nila naintindihan ang kanyang brilliant na mga ideya. Pero ang totoo, ang kanyang kayabangan at pagtangging makinig ang siyang sumira sa buong proyekto. Nang tanungin siya ng kanyang boss kung ano ang maaring naging sanhi ng kabiguan, wala siyang masabing makabuluhang paliwanag. Bulag siya sa katotohanan dahil sa sariling kayabangan. Ang kababaang loob, sa kabilang banda, ay hindi nangangahulugang mababa ang tingin mo sa sarili. Ito'y tungkol sa hindi palaging inuuna ang sarili. Pinahahalagahan nito ang pagkatuto at pakikipagtulungan kaysa sa patunayang ikaw ang tama. Paalala ng pilosopiyang Stoic na ang karunungan ay dumarating lamang kapag binubuksan natin ang ating isipan sa mga bagong pananaw, kapag may tapang tayong aminin na nagkamali tayo at handang matuto mula roon. Kung minsan ay nahuhuli mong sarili mong nahuhulog sa bitag ng kayabangan, huminto ka at itanong, hinahanap ko ba ang pagkilala o tunay ba akong nais na matuto? Ang karunungan ay hindi nakikita sa pagpapaliit ng iba, kundi sa pagbibigay lakas sa kanila. Ang tunay na matalino ay hinahayaan ng kababaang loob na gumabay sa kanila. Dahil alam nilang ang tunay na talino ay lumilitaw
kapag tumahimik na ang ingay ng kayabangan. At ikaw, maaari mong piliing maging ganoong uri ng matalinong tao. Palatandaan numero 4, kawalan ng empatiya. Ang kawalan ng empatiya ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng kamangmangan. Ipinapakita nito ang kakulangan sa kakayahang ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba, unawain ang kanilang damdamin, o maintindihan ang pinagdaraanan nila. Kapag walang empatya, nabubuhay ang isang tao sa hiwalay na mundo. Putol ang koneksyon sa makabuluhang ugnayan at madalas ay nakasasakit ng kapwa nang hindi man lang namamalayan. Hindi lang nito sinisira ang mga relasyon, kundi pinapabawasan din nito ang lalim ng pagkatao. Ikwento ko si Paul, isang kasamahan ko sa trabaho. Ugali niya ang magreklamo sa mga pagkaantala ng proyekto nang hindi man lang sinisikap unawain ang mga dahilan sa likod nito. Minsan may kasamahan siyang si Susan na hindi nakatapos ng gawain sa takdang oras dahil malubha ang karamdaman ng kanyang anak. Sa halip na intindihin ang sitwasyon, pinahiya ni Paul si Susan sa harap ng buong team. Wala siyang pakialam sa pinagdaraanan nito, kundi sa resulta lamang na inaasahan niya. Makalipas ang 1 taon, si Paul naman ang naharap sa parehong sitwasyon, inaalagaan ang kanyang inang may sakit. Doon niya lamang napagtanto kung paanong ang kanyang mga mapanuring salita noon ay nakasakit ng iba. Ang kawalan ng empatiya ay hindi lamang nagpapakita ng pagiging malamig sa damdamin. Binubulag din ito ang isang tao sa mga pagkakataong matuto at lumago sa pamamagitan ng relasyon. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa pag-alam ng lahat, kundi sa pagkonekta sa iba sa mas malalim at makahulugang paraan. Ang mga taong kulang sa empatiya ay hindi lamang nabibigo sa pagpapayaman ng kanilang sariling buhay. Iniiwan din nila ang kanilang sarili sa pag-iisa. May bakas ng pagiging manhid at hindi mapagmalasakit. Tandaan, ang empatiya ay hindi kahinaan. Ito ang tulay patungo sa karunungan at sangkatauhan. Kapag tumigil ka upang tunay na makinig sa iba, hindi mo lamang sila natutulungan, kundi nakatutuklas ka rin ng mahahalagang aral para sa sarili mo. Ang pusong may empatiya ay nagpapalalim sa iyong mundo at tumutulong sa iyo na harapin ang mga hamon ng buhay ng may pag-unawa at biyaya. Kung minsan ay nararamdaman mong kulang ka sa empatiya, magsimula sa simpleng pakikinig ng walang paghuhusga. Iyon ang unang hakbang sa pagbubukas ng puso at isipan patungo sa tunay na karunungan. Palatandaan numero 5, takot sa pagbabago. Komportable ang comfort zone, pero isa rin itong bilangguan. Ang mga taong takot sa pagbabago ay kumakapit sa mga lumang gawi kahit wala na itong silbi. Para silang mga batang takot sa dilim, ayaw lumabas sa pamilyar na mundo. Pero kaibigan, ang buhay ay parang ilog, tuloy-tuloy ang agos, liko-liko, at palaging nagbabago. Ang matatalino ay natututo kung paanong makisabay sa agos, habang ang mangmang ay pilit kinukulong ang tubig sa kanilang mga kamay, ngunit wala silang magawa, kundi panooring dumausdos ito palabas. Isipin mo si Michael, isang lalaking buong buhay ay nanirahan sa iisang maliit na barangay. Kabisado niya ang bawat sulok, bawat muka sa komunidad. Nang hikayatin siya ng kanyang mga anak na lumipat sa mas magandang lugar para sa mas maraming oportunidad, mariin siyang tumanggi. Kilala ko na lahat dito, bakit pa ako lilipat? Aniya. Ngunit kalaunan, unti-unting nagbago ang kanyang paligid, nagsilisa ng mga dating kaibigan, nagsara ang mga pamilyar na tindahan. Doon niya napagtantong kahit tinanggihan niya ang pagbabago, ang mundo sa paligid niya ay patuloy na umuusad. Sa huli, napagpasyahan niyang lumipat sa lugar kung saan malapit siya sa kanyang mga anak.
Doon niya nadiskubreng bukod sa bagong ginhawa, may mga bagong oportunidad pala siyang matagal nang nakatago sa labas ng kanyang kinagis ng mundo. Ang takot sa pagbabago ay hindi lamang humahadlang sa atin mula sa panganib, pinipigilan din tayo nitong tuklasin ang mas magagandang posibilidad. Tinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang pagbabago ay hindi maiiwasan at tanging sa pagtanggap dito ng bukas ang puso tayo, tunay na makapamumuhay ng ganap. Kung nahuhuli mong sarili mong iniiwasan ang pagbabago, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang pinakamalalang pwedeng mangyari? At paano kung ang pinakamaganda ang mangyari? Ang buhay ay hindi naghihintay. Kung hindi ka marunong sumabay sa agos, ikaw ay maiiwan. Tandaan, ang pagbabago ay hakbang patungo sa paglago, samantalang ang paghadlang dito ay paglalagi sa takot at pagkakabalaho. Palatandaan numero 6, mas madaldal kaysa marunong makinig. Napansin mo na ba ang isang kamag-anak na tila alam na ang lahat? Sila ang tipo ng tao na nangingibabaw sa bawat pag-uusap, laging sumisingit, at bihirang maglaan ng oras para makinig sa iba. Isa itong malinaw na palatandaan ng isang taong mas nagsasalita kaysa nakikinig. Isang katangian ng kahangalan. Gustong-gusto nila ang tunog ng sarili nilang boses at kadalasan ay binabalewala ang pananaw ng iba na hindi lang nagdudulot ng tensyon, kundi sumisira rin sa ugnayan ng pamilya. Ikwento ko si John, isang ama na minsan kong nakilala. Gabi-gabi sa hapagkainan, siya ang palaging bida sa usapan. Sinusubukan ng mga anak niyang magbahagi ng karanasan sa paaralan, pero lagi silang pinipigilan ni John para ikwento ang mga karanasan niya. Nang minsang magmungkahi ang kanyang asawa ng pagbabago para mapabuti ang kalagayang pinansyal ng pamilya, agad niya itong tinanggihan at iginiit na ang paraan niya lamang ang tama. Ang masaklap, hindi napapansin ni John na ang kanyang asal ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagiging hindi pinapakinggan at hindi pinahahalagahan sa kanyang pamilya. Ang kakulangan sa pakikinig ay lumikha ng distansya at sama ng loob. Ang pakikinig ay hindi basta pagiging tahimik, isa itong aktibong kasanayan na nangangailangan ng tunay na atensyon at respeto sa kapwa. Paalala ng pilosopiyang Stoic, ang pakikinig ay daan patungo sa pagkatuto at paglago. Sa katahimikan, doon natin natatagpuan ang malalim na pag-unawa at karunungan. Samantala, ang pagsasalita ng walang pakikinig ay parang pagtatanim ng buto sa tuyong lupa. Walang tutubong anuman. Kung nakikita mo ang sarili mo kay John, ngayon na ang tamang oras para magbago. Sa susunod na magkwento ang anak mo tungkol sa araw niya o magbahagi ang asawa mo ng opinyon, huminto ka muna at makinig ng buo. Huwag ka lang maghintay ng pagkakataong ikaw ang magsalita. Subukan mong unawain. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang mapapabuti ang ugnayan sa pamilya, kundi makagagawa ka rin ng kapaligirang puno ng pagmamahal at respeto. Tandaan, ang matalinong tao ay nakikinig, habang ang hangal ay puro salita lamang. Huling paalala, napagdaanan natin ang 6 na palatandaan ng isang taong hangal. Pero bago mo tanungin ang sarili mo ng, hangal ba ako? Zrenya lang. Ang totoo, tayong lahat ay minsan nang nagpakita ng isa o higit pa sa mga ugaling ito sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Maaaring naging mayabang tayo, kinapitan ang comfort zone, o maging tapat tayo. Masyado tayong nagsalita ng hindi nakikinig. Ngunit heto ang mahalagang aral. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa paghusga o pagpuna. Ito ay tungkol sa pagpapabuti ng sarili. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang karunungan ay hindi nagmumula sa pagiging laging tama, kundi sa patuloy na pagkatuto, pagtanggap ng pagkakamali, at ang kahandaang magbago. Bawat katangian ng kahangalan
ay isang gintong pagkakataon upang maging mas matalino. Kung naramdaman mong may isa o higit pa sa mga ito ang may kaugnayan sa iyo, ituring mo ito bilang paanyaya na lumago. Lumabas sa iyong comfort zone, makinig pa ng mas mabuti, bawasan ang pagsisi sa iba, at yakapin ang pagbabago. Ang paglalakbay na ito ay hindi para sa perpekto. Ito ay para sa matatapang, sa mga handang tumingin sa salamin at sabihing, kaya kong pagbutihin pa. Tandaan, ang kahangalan ay pansamantala. Ngunit ang karunungan ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, hindi ka nag-iisa. Patuloy kang lumago at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sabay nating tuklasin ang mga makahulugang aral sa buhay. Maraming salamat sa panonood.